Magandang gabi po sa ating lahat. Dito po tayo ngayon sa ating panggabi na online service. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Romeo Lasso, ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin sa gabing ito, tungkol doon sa mga kautusan. Alam niyo po, dito sa lupa, dito sa mundo, kahit saan ka pumunta, pagka sinusunod mo yung utos, palaging mayroong magandang mangyayari. No? Palaging mayroong reward. Palaging mayroong blessing. Di ba, yung mga anak, tayo, mga tatay, nanay. Pag yung mga anak natin sumusunod, mayroon tayong reward na binibigay sa kanila. Tama ba? Pag yung mga anak natin, nakikinig sa sinasabi natin, may magandang patutunguhan yung kanilang kinabukasan. So, ibig sabihin, bawat utos dito sa mundo, pwede na merong maganda, may benepisyo. How much more kaya pag si Lord? Yung utos ni Lord ang sinunod natin. Kaya pag-uusapan natin sa gabing ito, yung pinakamahalagang utos na kailangan nating gawin. Bago tayo magpatuloy po, gagawin natin yung isa sa mga malaking bagay o utos ng Lord na makita natin. Panginoon, salamat. Dahil ikaw ay isang Diyos na palagi nagbibigay sa amin ng karunungan at kaalaman. Ang kailangan lang namin, Panginoon, ay lumapit sa inyo. Kagaya ng iyong utos, iyong kautusan, kung gusto namin ng karunungan at kaalaman, mag-ask lang kami sa iyo, pagkakalumo mo. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sa gabing ito, tunay na makita namin yung kahalagahan ng pagsunod. At maging daan ito, para yung level ng pagsunod namin sa iyo ay mas tumaas. Salamat, Panginoon, sa inyong Espiritu Santo na siyang magbibigay, maggagay po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sabi po rito sa Deuteronomy 6:4-5, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong lakas. So, ito po yung pinakamahalagang utos ng Diyos. Sinabi po ito sa Lumang Tipan. Pagdating naman sa Bagong Tipan, mismo ng ating Panginoong Hesus sinasabi. Mateo 22:37-38. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Bakit ba gusto ni Lord na sundin natin itong pinakamahalagang utos na ito? Una, para tayo ay priority sa blessings. Siguro lahat naman tayo gusto natin yan. No? Kahit sino sa atin, gusto natin palagi mayroong blessings. Sabi sa Kawikaan 8:21, ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. So, kapag sabi dito, kapag nagmamahal daw tayo ng buong puso sa ating Panginoon, yung blessing una tayo. Hindi tayo pagkukulangin. Ibibigay ng Lord lahat ng kailangan natin at sobra-sobra pa. Kaya naman sinabi niya sa Kawikaan 15:6, ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan. By the way, yung kayamanan po hindi lang yung material na bagay, yung ang anak mo, magkasundo kayo. Yung magkakasama kayo sa bahay, masayang-masaya kayo, kayamanan yan. Yung wala kayong karamdaman, kayamanan yan. Yung ang mga anak mo matatalino, nagtata sa school, kayamanan yan. Yung anak mo na nagmamahal sa iyo ng todo, kayamanan yan. Yung tatay at nanay mo na nagmamahal sa iyong kabataan, kayamanan yan. No? Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. So palaging mayroong shortage. Palaging kinakabahan pag nandiyan na si Judith. No? Ask natin si Lord, bakit parang lagi mayroon akong kakulangan? Binasa natin kanina, ang nagmamahal daw ng Lord ay hindi pagkukulangin. Tanong lang natin, mahal mo ba si Lord?
Kasi nagmamahal talaga ng todo kay Lord, priority siya. Palaging nasa una siya. Palagi, no? Binibigyan ng importansya. Bakit ba tayo priority kay Lord? Kasi, tinakda ang pagkalika. Ginawa niya tayo. Sino ba naman ang gumawa ng isang bagay na hindi niya bibigyan ng importansya? Kahit naman tayo Pag may ginawa tayong isang bagay, ibubuhos natin ng todo yung paggawa doon sa gagawin natin. Kasi, tayo rin ang makikinabang. Bawa, magluluto ka ng tinola. Di ba? Dahil ikaw ang kakain, ikaw ang mabibinipisyo nito, bibigyan mo lahat. Mayroon nga ako narinig yung isa sa mga cook. Bakit masarap kang magluto? Kasi binubuhos ko yung pagmamahal ko. Bakit binubuhos mo yung pagmamahal mo? Mga anak ko yung kakain Mga anak ko, yung nito, magpipiesta. Bakit pinaplansya mo ng gusto yung damit? Binibigyan mo na importansya yung anak, hinahatid mo pa. Kasi mahal mo yung anak mo. So, ibig sabihin, dahil mahal mo yung anak mo at mahal ka rin, mayroong magandang nangyayari. Kaya sabi sa Kawikaan 8:24, wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Matagal ng panahon ang anyo-anya ako, bago pa nilikha na anyo ito sa mundo. Kung meron mang pinakamagandang nilikha ang Diyos, walang iba kundi tayo. Tao. Tayo ang pinakamagandang nilikha ng Diyos. Kaya tayo ang priority niya sa lahat ng kanyang mga nilikha. Again, priority tayo dahil tayo ay kanyang nilikha. No? Bakit pa? Bakit pa tayo ang priority ni Lord? Kasi itinuturing niya tayong anak. Kawikaan 8:32. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko't liligaya ang iyong buhay. Siguro naman lahat tayo gusto natin yan. Magkaroon tayo ng maligaya. No? Pero mangyayari lang daw ito kung susundin natin ang kanyang payo. Kung pakikinggan natin ang kanyang mga salita. Verse 33, upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo, huwag mong pababayaan ni lalayuan ito. So gusto mo ng extra knowledge? Gusto mo ng katalinuhan na madidistinguish mo kung alin ang tama o mali? Ano sabi? Pakinggan ang turo ng salita ng Diyos. Verse 34, mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang, at palaging nakatitig. Alam niyo po, kahit ang ating Panginoon nun nung siya'y nagsasalita, yung maraming mga nakukuha, yung maraming naiintindihan, yung nakafocus sa Kanya, nakatingin sa Kanya, tinitignan yung bawat galaw niya, yung bawat salita niya pinapakinggan. Alam niyo po, tayo rin kapag ikaw, estudyante ka, nakikinig ka ng gusto sa sinasabi ng teacher mo, pinakikinggan mo lahat ng sinasabi ng teacher mo, at ginagawa mo yung sinasabi ng teacher mo, hindi po pwede na ikaw ay hindi magkaroon ng katalinuhan. Pag nakikinig ka sa tatay at nanay mo, magugulat ka. Yung karunungan na meron yung nanay at tatay mo, na-absorb mo. Di ba? Kaya nga minsan may biruan tayo oh, bakit? Kasama sa honor yung anak mo. Di ba minsan nag-ano yung nanay at tatay? Nagmana yan kay papa o nagmana yan kay mama. Ibig sabihin, kasi nakikinig. At 95 o baka 97 pa, 97% ng talagang nakikinig sa mga sinasabi ng magulang, merong magandang patutunguhan ang buhay. Lalo na kung ang pinakikinggan natin ay base sa sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit sinabing nag-aabang at palagi nakatitig? Palaging may expectant heart. Palagi meron kang in-expect na meron siyang sasabihin na maganda, maayos, nag-aabang.
Ang tawag ko nga dyan ay mga abangers. Maganda yan. Bakit? Kasi dito tayo natututo. Dito natin nakikita yung kahalagahan nung palagi na nagbibigay ng panahon, ng time, para sa ating Panginoon. Verse 35, pagkat ang makakasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. So kapag pala tayo, nalaman natin, nakita natin, in-apply natin, makakamtam daw natin yung mga bagay na pagpapala mula sa ating Diyos. Kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtam. Tanong, kalooban ba ni Lord na pagpalain tayo? Kalooban ni Lord. Kalooban ba ni Lord na tayo palakasin? Kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na tayo ay i-bless, kagaya ng binasa natin kanina? Kalooban niya. Bakit? Kasi gusto ng Lord tayo, na mga mananampalataya, ang maging channel of blessing sa lahat ng pagkakataon. Kaya tingnan natin mabuti. Sinusunod pa natin yung pinakamahalagang utos? Ano yun? Ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos, ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong lakas. No? Pagdating sa bagong tipan, ibigin mo Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Bakit pag-iisip? Gusto ni Lord palagi nasa isip natin, ano ang gagawin ng Diyos? Ano yung po pwede ko na matutunan sa aking Diyos? Kapatid, sa gabing ito, hindi ko alam kung ano ba yung mga utos ng Diyos na binibigyan mo talaga. Binibigyan natin ng pagpapahalaga. Pero, ang sabi rito, mahalin natin daw, ibigin natin ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ibig sabihin, pag nagmahal tayo sa ating Panginoon, todo na. Itotodo natin buong puso no? Buong kaluluwa, buong tayo, at buong lakas. Ibig sabihin, yung lakas natin, gamitin natin para sa ating Panginoon. Ano bang gusto ng Panginoon? Siyempre, alam na natin yan. Ipahayag natin ang mabuting balita. Ibahagi natin ang ating Panginoon, ang kanyang kabutihan. Kagaya ng ginagawa po natin sa gabing ito. Gusto namin kayo na nakikinig, makita ninyo na merong pagpapala kung susundan yung pinakamahalagang utos. Ano yun? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Pag sinabing ibigin, priority mo siya. Nasa puso mo Di ba? Buong kaluluwa, buong ikaw, at buong pag-iisip, palaging nasa isip mo si Lord at buong lakas. Ibig sabihin, hindi mo sasayangin ang iyong lakas sa walang katuturan na bagay. Palaging gagamitin mo ito para sa kapurihan at sa kalooban ng ating Panginoon. Kapatid, sa gabing ito, gusto mo ba ito? Gusto mo ba na maranasan mo yung ikaw yung unang-una sa blessing ni Lord? Gusto mo ba na palagi ma-experience mo yung pangako ng Diyos na nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis? At okay ba sa iyo na tatawagin kang ituturing kanyang anak? Alam naman natin, pag tinuring kang anak, name it, lahat ng blessing na pwede mong maranasan, na pwede natin maranasan, pagkakaloob ng Diyos. At ang tinuturing niyang anak, lahat ng nanalig at sumampalataya sa Kanya. Maraming pagkakataon, sabi ng lahat, tayo raw ay anak ng Diyos. Hindi po lahat. Maaring nilikha tayo, pero kagaya ng sinasabi sa John 1:12, ang sino lamang sumampalataya at nanalig sa Kanya, yun lamang po ang tinuturing niyang anak. Yun lamang po ang binibigyan niya ng karapatan na maging anak. Kaya sa gabing ito, hindi ko po alam kung ano po, kung tayo pa ay mayroon ng relasyon, tinanggap natin ng ating Panginoon, ito yung pagkakataon. Bigyan natin, surrender natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Tayo po'y pumikit, tayo manalangin.
Kapatid, sa mga oras na ito, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Hindi ko alam kung nasang yugto ka na ng buhay mo. Hindi ko alam kung ikaw ba'y nakakaranas ng pangako ng ating Panginoon na priority ka niya sa blessing. Pero ang pangako niya, sa lahat ng nagmamahalis kaya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, at buong isip, makakaranas ng pagpapala. At tayo ay ituturing niyang kanyang anak. Tayo ay ituturing niya na pinaka-the best na nilikha niya. Gusto ba maranasan to? Ito yung pagkakataon. Unang-una, tanggapin natin ang ating Panginoon. Tayo sumampalataya sa Kanya. I-commit natin ang ating sarili sa Kanya. Ako ay mananalangin. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Ang kinin ninyo na sarili niyong panalangin. Ang panalangin ito, sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng katiyakan. Hindi po ako, dahil sa sinabi ko, kundi yung pangako ng ating Panginoon. Yung kanyang sinabi. Yung sa John 1:12. Ang sino bang sumampalataya at nanalig sa Kanya ay bibigay niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Gaano kaya pinagpala ang isang tawaging anak ng Diyos? Ito po yung pagkakataon. Sumunod po kayo sa panalangin na aking gagawin. Ang kinin po niyang panalangin ito na nung gagaling sa inyong puso, sa inyong kaluluwa, at sa inyong isipan. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin para kami po ay totoo makalapit po sa inyo. Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming pagkakamali. Tinatanggap po kita at ako'y nananalig na ikaw ang aking Diyos at ako'y sumasampalataya na ikaw lamang ang pag-asa ko sa buhay na ito. Kapatid, kung ginawa mo yung mga bagay na yan, mayroong mga benepisyo. Isa sa mga benepisyo, nagbibigay siya ng kagalingan. Kayamanan po yan, na meron tayong lakas na namanggagaling sa Kanya. Meron kang karamdaman sa mga oras ito, sige, sabihin mo sa ating Panginoon, gusto mo ng kagalingan. Sabihin mo sa Kanya, nakikinig siya, ikaw lang at siya. Sabihin mo sa Kanya, yes, Lord, naririnig mo. Sino man sa aking kapatid sa oras ito. Ikaw, Panginoon, ang bibigay ng himala sa kanila. In Jesus' name. In Jesus' name. Nahihirapan ka sa buhay na ito. Ang sabi ng ating Panginoon, ipoprovide niya. Ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan natin. Kung may tiwala ka kay Lord, gagawin niya yan. Kung naniniwala rito, angkinin mo. Angkinin mo. In Jesus' name. In Jesus' name. Magkaroon, matuto tayo magpatawad sa mga taong nakagawa sa atin ng kamalian. At kung tayo naman ay nakagawa ng mali, tulungan tayo ng Lord na matuto tayo na humingi ng tawad. Ayaw ng Lord na meron tayong kaaway. Ayaw ng Lord na meron tayong kagalit. In Jesus' name. In Jesus' name. Ganyan na rin, Panginoon, tataas po namin ang aming mga kapatid na may mga kaarawan, anniversary, pagpalain po niyo. Salamat, Panginoon, sa extension ng buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa. At salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at sa inyong pagmamahal. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming bansa, ang bansang Pilipinas, na pinagsisigawan namin na kami ay isang Kristiyanong bansa dito sa Asia. Tulungan niyo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan na magampanan nila ng tungkulin para ang bansang Pilipinas ay tunay na lalong makilala, ay tunay na mahayag ang iyong kadakilaan sa bansang Pilipinas, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. Lord, pagpalain mo rin po ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino ang magpala sa bansang Israel ay iyong pagpapalain. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa gabing ito, alam po namin, tinatagpo mo na
ang lahat ng pangangailangan namin at lahat ng mga bagay na pinakamaganda para sa amin ay pagkakaloob. Inaangkin namin to sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Ito po ang lingkod, Pastor Romeo Lasso. Kung meron po kayong katanungan patungkol po dito sa ating pinag-aralan, dito sa mga bagay na ating tinunghayan, mag-comment lang po kayo dyan. Pwede po kayo mag-PM. Dahil gustong-gusto po namin makatulong po sa inyo. At gusto namin lahat ng nakikinig sa amin, nauunawaan, nakikita nila ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ninyo, Panginoon, ng Panginoon. Kaya na rin, kung kayo naman po ay nakaranas ng kagalingan, himala, answered prayer, please, baka pwedeng bigyan niyo naman po kami kahit paano ng comment para makita namin para malaking nagbibigay po ito ng lakas sa bawat isa po sa amin. Salamat po ng marami sa inyong pagtunghay dito sa gawain ito, sa gabing ito. Muli, ito po ang lingkod, Pastor Romeo Lasso, nagsasabing pagpalain po tayo at magandang gabi sa ating lahat.